3 beses isang araw kung minsan higit pa dahil sa merienda. Kaya naman halos 40% ng kita ni nanay, tatay, ate, kuya sa pagkain na pupunta. Food is a basic human need. So dapat yun talaga ay paglaanan ng ating pamilya ng malaking bahagi ng kanilang income to make sure that they are eating enough and that they are well nourished. Tirik na ang araw, di pa rin nakapagluluto si Vivian. Wala pa kasi siyang pera. Inaabangan niya ang pagdating ng kinakasamang si Adrian mula sa pamamasada ng tricycle. Para sa araw na ito, 60 pesos ang pagkakasyahin ni Vivian para sa pagkain ng kanilang pamilya. Ito lang, kulang to. Bahala ka. Magkasahin ko na talaga to. 6 ang anak ni na Vivian at Adrian, edad 1 hanggang 10 taong gulang. Kung budgetin lang talaga, di malaki. Kaso nga lang, talagang inaano lang namin, magkasya. Yung kita niya. Namili si Vivian ng mailuluto para sa pananghalian. Hanggang. Yo, kalahati. Sa kalahating kilong bigas, nabawasan na ng 15 pesos ang budget niya. Nabili tayong ulam. Diyan natin sa 30 kalahati. Kalahati lang. Kalahating kilong isda sa halagang 30 pesos. 15 pesos na lang ang natitira sa budget niya. Gusto niya kasing bumili ng gulay pero di na kaya ng budget. 1 kilo. 35. Yan palaya. 40. Tinging mantika sa halagang 5 piso ang binili niya. Pre, pabili nga uling. Ang natirang 10 piso sa uling na panluto napunta. Kulang po talaga. Wala po siya magagawa eh. Ganun lang po talaga kita niya, pinagkakasya niya lang. Hindi magluluto tayo, anak. Hinarap agad ni Vivian ang kalan pagdating sa bahay. Sana kung kasya pa yung budget, may gulay man lang sana. Kasi yun na importante sa bata eh, gulay. Yun, kahit paano sana, magpagkasyahin kung may sobra pa. Wala mang gulay, maganang nagsalo-salo ang mag-iina. Yung pritong isda at saka kanin, hindi siya sapat sa sustansya. No? Kasi ang pritong isda, maibibigay niya protina, tapos ang kanin, carbohydrates. No? Kailangan kasi sa ating pagkain, meron tayong iba't ibang sustansyang makukuha, saka mga bitamina makukuha. Ayon sa datos ng National Statistical Coordination Board o NSCB, mula 1997 hanggang 2009, ibinaba ng pamilyang Pilipino ang gastusin sa pagkain. Sa hirap ng buhay, literal na naghigpit ng sinturon ang mga Pilipino. Ibig sabihin talagang nagkukulang yung pera ng pamilya para makabili ng pagkain. At yung paulit-ulit na kakulangan sa pagkain, ay yan ang magiging dahilan na magkakaroon ng malnutrition. Ayon sa NSCB, kada buwan ay kailangan ng isang pamilyang may 5 miyembro ang halos 5,000 piso para makabili ng sapat na pagkain. Ang pamilya ni Vivian ay may 8 miyembro. Kung susumahin, aabot sa 9,000 ang kinikita ni Adrian sa isang buwan. Yun ay kung makakapamasada siya araw-araw. Depende yun, minsan matumal eh. Minsan, kung kita rin ng 300 kahit paano. Minsan, hindi maabot din eh. Maliban sa pagkain, gumagastos sila para sa tubig, kuryente, pag-aaral ng mga anak at iba pang pangangailangan. Maging gatas ng 1 taong gulang na anak ni Vivian, nagtitipid sila. Ang gatas ng bata, hinahaluan nila ng giniling na bigas.
Kasi magkano lang yung bigas, 30. Pagiling ko lang yun, di matagal maubos. Mga 2 weeks o 1 week na higit, ganun. Kasi ano lang naman siya, 4, 5 scoop po niluluto. Lagyan ng tubig. Yan. Tapos yung gatas niya, 2 or 3 scoop. Basta may Pero di raw ito sapat para sa pangangailangan ng mga sanggol sa protina. Kanin na sinasabawan ng toyo at mantika naman ang hinihingi ng 7 taong gulang na anak ni Vivian kapag wala silang ulam. Ang toyo, lasa lang. Kasi siyempre, pag mahirap lang ang tao, tendency niya, hindi nila makakain ng kanin ng ganun-ganun na lang. Nilalagyan nila ng toyo at mantika para magkaroon ng lasa. Ang ano ko lang dyan, yung toyo, pandagdag lang sa lasa, ang mantika, pambigay ng enerhiya. Ayon sa FNRI noong 2008, 3 sa bawat 10 pamilyang Pilipino lang ang nakakakain ng sapat. Si Adrian aminado na di sapat ang nutrisyon na nakukuha ng kanyang pamilya. Hindi ho sapat nga eh. Dahil kulang po yung pagkain nga lang. Alam ko, kapos yun eh. Sa gitna ng hirap, madadagdagan ng isa pa ang kanilang pamilya. 7 buwang buntis si Vivian. Sa kasalukuyan, halos 4 na milyong pamilya ang hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Pero bumaba na raw ang bilang ng pamilyang nagugutom mula noong 2006 hanggang 2009 ayon sa NSCP. Hindi nakakasapat ang minimum wage para tugunan ang sapat na pagkain para sa pamilya. Dahil malayong-malayo yung minimum wage doon sa family living wage na binabanggit natin o yung kailangan na amount para mabuhay ng disente ang isang pamilya. Bahagi ng Millennium Development Goals o MDG na maibaba sa kalahati ang bilang ng mga pamilyang kumikita ng $1 o humigit kumulang 40 pesos kada araw. Pero ilang taon na lang ang bibilangin ay malabo pa raw makamit ito. Isang malaking hamon ng pagkamit ng tamang nutrisyon para sa pamilyang Pilipino. The gap lies actually on the commitment of families to really, mismong pamilya, the household mismo or the family, talaga ang dapat gumawa din ng paraan at mag-isip kung ano ba talaga ang dapat gawin. Maliit man ang budget ng pamilya nila Vivian at Adrian, may paraan para makakain sila ng tama at masustansya. Ang lunch siguro monggo, may ampalaya, merong konting sahog na alamang, alamang na maliliit na igigisa mo lang yon, may fats ka na, meron ka ng alamang. Tapos kung gusto mo pang isang side dish, pwede kang maghain din ng yung dilis na maliliit na presko, ipapangat mo yon. Tapos kanin. Then you will have your banana. Banana costs you about 3 pesos or 2 pesos. So that's it. That's your lunch. Kailangan ng bawat tao ang pagkain para maging malusog at makabuluhang mamamayan. Pero nananatiling pribilehiyo para sa marami ang makabili nito. Kaya't hanggat mayroong nagugutom, o kaya ay unti-unting namamatay dahil sa kawalan ng mailalaman sa tiyan, hindi dapat tumigil ang gobyerno sa pagtugon sa problemang ito. Kakulangan ng sapat na pambili ng wastong pagkain ang pangunahing ugat ng malnutrisyon. Kaya trabaho at mapagkakakitaan ang tamang sagot sa sikmurang kumakalam. Samantala, kakulangan naman ng kaalaman sa wastong nutrisyon ang ugat ng obesity o sobrang timbang. Mga kapuso, ano man ang estado natin sa buhay, mayaman man o mahirap, dapat ang nasa hapagkainan natin, masustansya at tama lang sa dami. Disiplina pa rin ang susi sa wastong timbang. Ang ID mo bilang Pilipino, nagbibigay sa iyo ng pribilehyo at responsibilidad na maging bahagi ng direksyon ng ating bayan. Magtanong, magsaliksik, linangin ang kaisipan. Kapag may katiwalian at pag-abuso, dapat tayong makaalam at makialam. Ako po si Malu Mangahas at ito ang Investigative Documentaries. Karapatan mong malaman ang katotohanan